Wala pa ba kayong SOP? Sagot po kayo ng video na to. And make sure na tapusin niyo po yung video dahil sa dulo, magbibigay tayo ng actual example kung paano isusulat ang SOP sa mismong manuscript. At sigurado po na marirealize nyo na madali lang pala. Hi, this is Carl Season and welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. SOP stands for Statement of the Problem. Sa madaling salita, ito po yung mga main questions na sasagutin nyo sa kabuuan ng study. Ang SOP po ang sinasabing heart of research. Kasi po, sa SOP nakasentro ang buong study o buong manuscript. Kapag gumagawa po kayo ng introduction, magbabase kayo sa SOP. Ang conceptual at theoretical framework, nakabase din sa SOP. Ang RRL at methodology, nakabase rin sa SOP. Questionnaire, sa SOP. Hanggang sa results, conclusion at recommendation, nakabase pa rin sa SOP. Kaya kadalasan po, SOP ang pinakaunang ginagawa pagkatapos ng research topic or research title. At syempre, isa po ito sa pinaka-crucial or critical na part ng research. Pero hindi nyo po kailangang mahirapan. So, paano ba gawin ang SOP? Marami pong paraan kung paano, pero ang isi-share ko po sa video na to ay isang simpleng technique lang, pero effective at comprehensive. Start na po tayo. Kadalasan po, pwede na ang at least 3, 4, or 5 questions sa SOP. Pwede naman po mas marami pa kung gusto nyo. Pero syempre, mas konti, mas madali. Ito po kadalasan ang laman yan. Pwedeng magkaroon ng tanong tungkol sa profile or demographics ng respondents nyo. Pero optional lang po yan. Mamaya po malalaman nyo kung bakit optional. Pangalawa, hindi dapat mawawala yung isang tanong tungkol sa independent variable ng study. Pangatlo, isa pang tanong tungkol sa dependent variable ng study. Pang-apat, isang tanong tungkol sa relationship ng independent at dependent variables ng study. At pang-lima, isang tanong tungkol sa kung anong action ang pwedeng gawin matapos mong makonduct ang study. Optional din po yan. Kung hindi nyo pa po alam ang pagkakaiba ng dependent at independent variable, panoorin nyo po yung video natin na to tungkol dyan. Diniscuss po natin ang pagkakaiba dyan ng independent at dependent variable at tinuro din natin ang technique kung paano nyo ma-identify ang independent at dependent variable sa study na napili nyo. And promise, napakasimple lang po ng paliwanag niyan, magagets nyo po kaagad. Subscribe din po kayo, no? Baka naman mamaya di pa kayo nakasubscribe. Okay, so let's say ang topic po natin ay tungkol sa effects ng social media usage sa academic performance ng grade 11 students sa school nyo. Kung ganyan po ang topic natin, hindi na masyadong kailangang maglagay ng SOP tungkol sa demographics or profiles ng respondents natin. Kasi obvious naman na pare-pareho lang halos ng profile ang respondents natin. Pare-pareha silang grade 11, halos magkakaedad din sila. At kung tutuusin, wala rin naman pong kinalaman ang grade level, ang age, or ang gender nila sa gusto nyong aralin sa study nyo. Kaya sa case po na yan, optional lang na maglagay ng isang tanong tungkol sa demographics. Pero pwede pa rin naman po kung gusto nyo. Siyempre, kayo pa rin naman po ang masusunod dyan. Pero kadalasan, kahit po walang demographics sa SOP, inilalagay natin yon sa questionnaire. So balik po tayo sa topic. Pwede ngayon na ang SOP 1 natin ay diretso na doon sa isang tanong tungkol sa independent variable ng study. Din po sa binigay nating topic, ang independent variable dyan ay yung social media usage at ang dependent variable naman ay yung academic performance ng mga estudyante. So pwede pong ganito ang SOP1 natin tungkol sa independent variable. How many hours per day do the students spend using social media? Maganda pong tanong yan at relevant din sa study.
SOP2, tungkol naman po sa dependent variable, yung academic performance. At kadalasan, dito po sa dependent variable tayo naglalagay ng mga subparts. Parang ganito po. How may the students rate their academic performance in terms of A. Class attendance, B. Class participation, and C. Grades. C. Binreakdown po natin yung dependent variable into 3 aspects to make it more specific. Kasi sabi nga po natin sa previous videos natin, kadalasan kapag sa research, mas specific, mas maganda. SOP3. Relationship naman ng dependent at independent variable. Ibig sabihin, pagkokonikin lang natin yung dalawang tanong na ginawa natin kanina. Parang ganito. Is there a relationship between the student's academic performance and the number of hours they spend using social media? Very important po yung question na to kasi ito yung mismo magpapaliwanag ng target nyo sa study. This question will reveal kung ano ba ang epekto ng social media sa academic performance ng mga estudyante. Halimbawa, karamihan po ba ng mga 8 hours ang ginugugol sa social media ay mabababa ang grades? O di, pwede nating makonclude na negative pala ang effect ng social media usage sa academic performance ng mga bata. O baka lumabas naman sa results na maganda pa rin ang academic performance ng mga estudyante regardless kung gaano sila katagal nagsa-social media. E di pwede naman po natin makonclude doon na wala naman palang masyadong negative effect ang social media sa academic performance ng mga estudyante. Astig, di ba? Pero reminder lang po, gumagamit po tayo ng proper methods at statistical analysis para makagawa ng credible conclusion. Hindi po pwedeng basta naisip nyo lang. Anyway, sa chapters 4 at 5 pa naman po yan. For the meantime, focus po muna tayo sa paggawa ng SOP. Next, SOP4, pero optional lang po ito. Pwedeng isa pang tanong tungkol sa course of action. Ano ngayon ang pwedeng maiambag ng study mo? Parang ganito. What strategies can be proposed to help the students maintain balance between their social media usage and academic performance? Again, optional din po yan. Pwede na yung tatlong SOP lang kanina, pero pwede ring may ganyan. Actually, depende rin po yan sa prof. Minsan po kasi gusto ng mga teachers na may ganyan. May iba naman na nagsasabing wag na daw naglalagay ng ganyan kasi obvious naman na meron kang suggested course of action dyan sa research mo. So, depende po talaga. Isa pang set of examples. Halimbawa naman po ang topic nyo ay tungkol sa mga empleyado na work from home at sa kanilang productivity sa trabaho. Ito po ang mga pwedeng SOP. What are the profiles of the respondents in terms of age, sex, and number of days working from home per week? Naglagay po tayo ng demographics dyan at mamaya po makikita nyo kung bakit relevant din na maglagay ng tanong about demographics. SOP2 po muna tayo. Tanong naman to tungkol sa independent variables ng study. What environmental challenges do the work from home employees encounter? Ibig sabihin po yung nasa paligid nila. Halimbawa, mainit ba sa bahay nila? Marami bang tilaok ng manok? Nakakaantok? O depende po sa isasagot nila. SOP3. Tanong naman po tungkol sa dependent variable ng study at meron ulit tayong subparts. How may the employees describe their level of job productivity in terms of A. Number of tasks accomplished, B. Time of accomplishment, and C. Quality of the output. Again, binreakdown po ulit natin yung job productivity doon sa dami ng nagagawa nila, doon sa bilis ng kanilang pag-accomplish, at doon sa quality ng kanilang paggawa. Now, SOP4. Ito po yung SOP na mag-a-address tungkol sa demographics or sa profile ng respondents na binigay natin kanina. Is there a significant difference in terms of productivity when the respondents are grouped according to age, sex, and number of days working from home per week? Dito po sa tanong na to ay marireveal kung mas productive ba yung mga matatanda o yung mas bata. Mas productive ba ang male or female? Or mas productive ba yung madalas na nag-work from home o yung once a week lang na nag-work from home? At relevant po yung results dun sa study nyo. Kaya yan po ang tip ko po sa inyo. Pag naglagay po kayo ng tanong about demographics, dapat po meron ding ganyang klaseng tanong. Hindi po pwedeng basta lang naglagay tayo ng isang tanong tungkol sa demographics, tapos hindi naman tayo maglalagay ng additional SOP na mag-a-address doon sa kanilang demographics. So pwede nyo naman pong gayahin yung format na ganyan.
Yung is there a significant difference when the respondents are grouped? Ganyan. Depende po dun sa nakalagay sa inyong manuscript. SOP 5. Connection naman po ng independent at dependent variables ng study. Is there a significant relationship between the employee's level of job productivity and the environmental challenges they encounter? SOP 6. What actions can be proposed to improve the job productivity of work-from-home employees? Again, optional lang din naman po yung ganyang tanong. So yun, madali lang po, di ba? Basta po ang pinaka-basic lang ay isang tanong tungkol sa independent variable ng study, isang tanong tungkol sa dependent variable ng study, dun po kayo maglalagay ng subpoints, at isa pang tanong tungkol sa relationship ng independent at dependent variables sa study nyo. Bahala na po kayo kung magdadagdag pa kayo ng extra questions tungkol sa demographics at sa course of action. Now, paano po yan isulat sa actual manuscript? Bago nyo po i-present yung list of questions, maglagay po muna kayo ng paragraph na nag-e-explain ng general aim or general objective ng inyong study. Kahit po mga 2 sentences, pwede na. Paano gagawin yung paragraph na yon? Ito po yung example template natin. This study entitled aims to, specifically, it seeks answers to the following questions. Tapos, ilalagay nyo na po yung mga listahan ng nagawa nyong SOP questions. Actual example po tayo. This study entitled Managing Social Media Consumption, Improving the Academic Performance of Grade 11 Students in, pangalan po ng school nyo, aims to determine how social media usage affects the academic performance of students. It also targets to suggest actions related to social media usage which students may adapt to improve their academic performance. Specifically, the researchers intend to answer the following questions. Tapos ayan na po yung listahan ng mga nagawa nating SOP. Paalala lang po sa paggawa ng SOP, hindi po tayo gumagawa ng question na answerable by yes or no. Except doon po sa tanong tungkol sa significant relationship at significant difference. At yun pong tanong tungkol sa significant relationship or significant difference ay ginagamitan po natin ng statistical analysis. Sa methodology naman na po natin yun ilalagay. So yun, kung gagawa pa po kayo ng ibang parts ng inyong research manuscript, balik lang po kayo dito sa ating YouTube channel dahil marami po tayong videos na step-by-step tutorial sa iba't ibang subparts ng manuscript. Mula chapter 1 po yan, chapter 2, chapter 3, hanggang sa defense nyo. Visit lang po kayo dito sa ating YouTube channel. Follow din pala kayo sa ating Facebook page, Instagram at TikTok for more exclusive content. At syempre, kung nakatulong po sa inyo ang video na to, don't forget to hit the like button and the subscribe button, pati ang notification bell para updated po kayo kapag may bago tayong upload. I-share nyo na rin po ang YouTube channel natin sa mga friends nyo dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, this is Carl Season and see you on our next video.